Sound, sound. Magandang gabi sa ating lahat mga kapatid at happy Sabat. Para po sa ating pag-aawitan, tayo muna ay yumuko sa ating panalangin. Dakila namin Diyos sa oras na ito, Panginoon, kayo po'y maghahandog sa ng mga awitin ay pong hiniling na bigyan niyo po kami ng mga ganang boses. Yun din ingatan ng mga aming kapatid na mga papunta pa lang po dito sa iyong sambahan. Maraming salamat Panginoon sa pagdugod namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para sa ating first song, awitin natin Rejoice, Rejoice Ye Pure in Heart. Rejoice, live and sing. Sing, because as fallen strong as oceans into grace, take hold and stand with all of Rejoice, 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 give thanks and sing. Beholding angels come, with all the sin of all the strength of joy and bliss, the true display. Rejoice, 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 give thanks and sing. Still chanting as we go, from youth to age by night and day, and gladness and in mood. Rejoice, 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 give thanks and sing. Receive who reigns on high, the Lord whom we adore, the Father, Son, and Holy Ghost, one God forevermore. Rejoice, rejoice, give thanks and sing. For our next song, Take My Life and Let It Be. Next song. Hindi pa opening song. Take my life and let it be.
take my wicked time, it shall be no longer mine. Take my heart and use thine own, it shall be the royal joy, it shall be the royal joy. All of my Lord I pour at the feet His treasure store. Take myself and I will be ever only all for Thee, ever only all for Thee. For our opening song, tayo pong lahat ay tumayo. Atin pong awitin, There's Sunshine in My Soul Today. There's sunshine in my soul today. Glorious and bright. Feeling this time, for Jesus is my life. Sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. With Jesus shows smiling peace, there is sunshine in the soul. And my soul today, I'll carol to my King. Jesus, listening in here, the song I cannot sing. Oh, the sunshine, blessed shines, when the peaceful, happy moments roll. Will Jesus show smiling face, there is sunshine in the soul. Time in my soul today. Is near to the hopeless in my heart. The flowers of the sunshine, blessed sunshine, and the peaceful, happy moments roll. Will Jesus show smiling face, there is sunshine in the soul. There's gladness in my soul today, and hope and praise and love, for blessings which He gives me now, for joys laid up above. Oh, there's sunshine, blessed shine, when the peaceful, happy moments roll. Will Jesus show smiling face, there is sunshine in the soul. Tayo pong lahat ay lumuhod para po sa ating panalangin. Amang banal, dakila ka po sa Panginoon, sa gabing ito, patuloy po namin binabalik ang aming papuri, pasalamat sa dakilang pangalan. Kami, Panginoon, po pasalamat sa buong isang linggo na patuloy niyo pag-ingat sa amin, bawat sa amin, sa mapagpapalang aming patuloy na natatanggap. At nandito kami, tuklod-tuhod, Panginoon, patuloy na tanda ng aming pagpapakumbaba sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, sa oras na ito sa araw ng Sabado, Panginoon, inanyayahan po namin ang banal na Espiritu nawa, ang siyang manguna sa bawat sa amin, ang karunungan ng langit, ang siyang pumagitnap sa bawat isa. Ganyan din po, Panginoon, ang bawat may mga bahagi sa oras na ito ay patuloy niyong bigyan ng karunungan, katalinuhan
Lalong higit po, Panginoon, ang magbibigay po namin sa oras na ito, nawa ikaw po nawa ang magsalita sa pamagitan niya. Gayon din po, Panginoon, kaming mga makikinig ay patuloy na makinabang sa iyong mga salita at patuloy na magamit sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Patuloy nawa kaming pakaingatan at patuloy na linisin sa inyo man po kami nasumpungan, nagkulang at nagkasala, maging hayag man po tuloy ang salita at maging sa gawa. Ang lahat ng ito ay aming pinasasakop at pinasalamatang matanggap sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat at happy Sabbath. Ang part ko po ngayong gabi ay tagapagpakilala ng mga nagsiganap at magsisiganap pa lamang po. Pinangunahan po tayo sa pag-aawitan ni Brother Jimmy Salazar, and then sinundan po ito ng opening prayer ni Sister Melissa Masong. And then after ko po ay makakarinig po tayo ng special song na manggagaling kay Abigail and Nigel Ranes. And then, pagkatapos po nun ay makakarinig po tayo ng mensahe na manggagaling po kay Brother George Hamito. So, yun lamang po. Sunod na po natin ang special song.
Happy Sabbath mga kapatid. Hindi ko buong akala na ako pala ang magiging tagapagsalita sa gabing ito. Nagpapasalamat naman ako sapagkat sa kabila ng kapaguran ay nandito tayo mga kapatid. So, gusto ko sana talagang butihin ang pagtanggi. Kaya lang mahirap din naman mga kapatid. Actually mga kapatid ay wala tayong dapat na tinatanggihan pagdating sa salita ng Panginoon. Hindi ko sukat akalain mga kapatid na ako ang magsasalita. Hindi ko alam kung paano ko umpisahan. Sa kahaba-haba ng aking mga testimony na napagdaanan sa buhay ko, ay medyo hindi ko alam kung saan ko umpisahan mga kapatid. Pero di bale, huwag muna tayong pumukus doon sa napakaraming kwento ng buhay. Bagkus gusto ko pong dadalhin sa inyo ang tanging nagbibigay ng pag-asa ng inyong lingkod sa loob ng City Jail, mga kapatid. Mayroon ditong sinabi ang ating Panginoon sa aklat ng Mateo 11, no? Talatang 28. Siguro kabisado niyo ito mga kapatid, no? Kumusta na nga pala kayo mga kapatid? Mabuti? Mabuti din naman. Si Brother John parang kanina lang siyang nakatingin sa akin, parang galit eh. Okay? Gusto ko pong ihatid sa inyo mga kapatid ang sinasabi sa talatang ito mga kapatid. Kasi gagawin natin itong tinatawag na expository, no? So gagamit lang tayo ng isang talata mga kapatid. Ang sabi dito mga kapatid na pagkasalita dito sa Biblia na ito. Pero nung ako ay nandoon sa loob, marami pala sila doong mga bersyon ng Biblia. No? Maraming bersyon ng Biblia. Yung iba ay makita mo punit-punit na, yung nandoon sa loob ng City Jail. Pero yung iba ay okay pa naman. Yung iba ay inaalikabukan na, gawa ng maraming mga pinagkakaabalahan ang ating mga kapatid na naroon. Sabi dito mga kapatid, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Tayo muna mga kapatid, ayaw mo ko sa atin pong panalangin. Amang banal, maraming salamat po sa pagkakataon. Muli po naming talakayin at pag-aralan ang iyong mga salita. Hari nawa Panginoon, ipaunawa mo po sa amin ang malalim na mga bagay na nais mo pong iparating sa amin, Panginoon, upang ito ay amin pong lubos na maisakabuhayan, Panginoon, at magiging kapakipakinabang. Salamat po, Panginoon. Patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at mapagkasala. Ito po ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Nung ako ay magbasa nito sa loob ng lipunan na ginagalawan, doon sa loob mga kapatid, ang tawag ay PDL. Ang salita ng PDL ay pansamantalang tinanggalan ng karapatan. Kaya PDL, mga kapatid, person deprived of liberty, mga kapatid. So yan po ang meaning ng PDL. Kaya pag nakakita kayo ng PDL na pinupos, pero actually mga kapatid, pag ipupos nila yon, actually hindi naman pinapakita yung mukha. Noong kami ay pinipicturan ng mga taga Central Bank,
at saka ng Andros Supermarket, mga kapatid, naka ano lang yan, naka blurred lang yan yung aming mukha. Kasi umawit kami, mga kapatid, sa Andros Supermarket ay 3 ang aming awit. Kasi kami ang pambungad, mga kapatid. So mayroon pong choir at kauna-unahang history ng City Jail na mayroong ganong grupo doon sa loob, mga kapatid. So nagpapasalamat kami, mga kapatid, na doon ay ginagamit pa rin tayo. At kasama ko yung aking tiyuhin na si Kajinti, mga kapatid. Actually yan si Kajinti, mga kapatid, ay mayroon din niyang grupo, di ba? Membro din yan ng isang singer na choir, yung ang tawag doon. Bass siya, bass. Tapos sa male octave, mga kapatid. Talagang mangangawit yan sila, mga kapatid. Tayo ay napasama doon kasi magagaling sila, mga kapatid. So, minsan naisip ko, mga kapatid, na itong talatang ito ang siyang nagbibigay ng pag-asa. Sa loob ng kulungan, mga kapatid, ang tao doon makikita mo na masaya. Pero may mga pagkakataon na yung saya pala nila mapapansin mo na panglabas lang. Pero ang loob, ang nakatago, mga kapatid, ay puro suliranin sa buhay. May iniwan na pamilya, walang makain, walang trabaho, ang anak kung saan-saan na sumasama. Yan po ang istorya. Mayroon pong umatin sa pagsamba ng Adventist. Masaya. Masaya, mga kapatid. Pero sa totoo lang, alam ng inyong lingkod ang karanasan ng buhay ng mga kasama. May isa doon na masaya kung magkwento, grabe ka palabiro. No, grabe ka palabiro, pero ang problema pala niya ay sobrang napakarami. Hindi na siya dinadalaw. Walang paabot sa kanya. Yung paabot, mga kapatid, yung kanin, pira, o ano paman. Kasi doon, mga kapatid, kailangan mo talaga na mabigyan kang pagpapahalaga ng iyong mga mahal sa buhay. Nasa 4 na taon sa loob ng City Jail, mga kapatid. At ang kanyang karanasan ay, alam natin yung mga pagkakamali, mga kapatid, no? Kung bakit siya nariyan. Bagamat hindi ko alam kasi hindi naman niya inaamin yung kanyang ginawa, kasi ang sabi nga ay napagbintangan, mga kapatid. So lahat, mga kapatid, pero sabi ko nga, ang Panginoon lang ang nakakaalam kung gaano ka totoo at hindi. No? Nalaman ko, mga kapatid, na ang taong ito ay, yung sinasabi ko noong nakaraan, masaya siya, nakikihalubilo sa kasayahan, sa pagbibiruan, nabinyagan pala siya noong 2021 sa pangaral dyan sa Manalo. Hindi ko alam kung anong, siguro yung Palawan Wide ba yun? Nabinyagan siya, mga kapatid. Dumating sa punto, sabi niya, medyo nagpahinga siya. Pagkatapos binyag, kasi uso yan eh. No? Yung pagkatapos binyag, sa sunod na Sabado, kung makikita mo pa ng kaisang beses, sa sunod na Sabado, medyo hindi na. Ang ginawa niya noon, mga kapatid, ang sabi niya, ang kwento niya, hindi daw niya alam kung bakit nagpabautismo siya. Mayroon palang ganun. Sabi ko, sabi ko, bakit ganun? Bakit, tanong ko sa kanya, bakit nagpabinyag ka, Brad? Sabi niya, hindi ko ba lubos akalain kung bakit nagdesisyon ako ng ganun? Pero matagal na raw siyang umaatin
sa pagpupulong sa gabi-gabi, mga kapatid. Isang araw, nung sabihin niya sa akin, sabi niya, Brad, actually, nagpapasalamat ako ng higit na kayo ay nakasama namin. Pangalawa, yung sila si Pastor Cas nandoon at palaging may palaging mayroon niyang programa sila pag Sabado, mga kapatid. Pero may Sabado doon, sa loob ng isang buwan, ay isang Sabat yata o dalawa, Brad, nawala kayo, di ba? So nag-abang yung mga nandoon sa loob. Nagtatanong kung kailan babalik o sa Sabat ba ay mayroong gagawing pagpupulong. Sa loob ng City Jail, mga kapatid, maraming na tawag niyan, maraming nananabik. Isang araw, nung maghawak ako ng Bible, kasi may Bible doon sa loob eh, may lumapit sa akin, isa rin kapatid natin na taga San Jose. Palagi siyang nagtatanong, hindi ko pa alam kung ano ang kanyang kinakaharap. Nung lumapit siya, mga kapatid, sabi niya, mahirap pala tanggapin na nandito ka na nagdurusa, wala ka ng dalaw, tapos iniwanan ka na ng iyong mahal na asawa. Alam po niyo, mga kapatid, noong malaman ko, parang naano ako napaluha talaga ako. Oh. Lagi siyang lumuluhod sa Panginoon. Nakikita ko doon, mga kapatid, ang buong nasaksihan ko doon sa loob, mga kapatid. Walang bilanggo na hindi lumuluhod, na hindi nanalangin. Yan po ang buong katotohanan. Dahil doon sa loob, mga kapatid, hindi ka pwede, no? Hindi ka pwede na hindi ka manalangin. Pag tulog, manalangin kasi may bilang yan eh. Pagising, manalangin. Kaya lahat, may kwento pa, mga kapatid. Mayroon tayong kasama doon, 5 sila. Sabi nila, Brad, alam mo, sa buong buhay ko, dito lang ako sa loob ng kulungan, natutong manalangin. Sabi, totoo yan, mga kapatid, kanilang kwento yan. So hindi ko alam kung nagsasabi sila ng totoo, pero sabi nila talaga, sa buong buhay nila, bukod na sila ay natutong manalangin dyan sa loob, natuto pa silang makinig ng Bible study. Alam po niyo, mga kapatid, tama yung sinasabi ni doon sa aklat ng Ecclesiastes, mga kapatid, na ang bawat bagay ay mayroong kanyang panahon. Dati, sabi niya, sa labas, pag may nangaral, nagkwento siya sa San Jose, di ba? Nung mangaral daw yung pangalang Dison, alam ko na kung sinong Dison, dyan sa Sunrise Village, narinig nila yan. O, narinig nila yan. Pero never siya na umatin. Pero doon, atin siya. Kasi pag tinawag ka, kailangan mo talagang umatin. Halimbawa, pumasyal sila si Brother Dodge doon, sila si Pastor Cas. Pag nag-pidging yan, kailangan pumunta na kayo. Kasi ang doon, ang mapagbalingan, mga kapatid, walang iba kundi yung mayor ng Silda. Yung mayor ng Silda, mga kapatid. Yun yung napagbabalingan ng nanungkulan, mga kapatid. So, kailangan maturuan talaga ang bawat isa na nandoon, mga kapatid. Nakita ko ito, mga kapatid, no? Ang tawag nito, mga kapatid, sa talatang ito, mga kapatid, sa aklat ng Mateo, mga kapatid, ito pala ay sa Greek word, tinatawag siyang anapaus, no?
Hindi ito kapahingahang araw. Hindi ito kapahingahang araw. Sa ating espiritual na kalagayan, mga kapatid, marami tayong iniisip, minsan yung sa isang araw, naapektuhan sa bawat problema na dumarating sa buhay natin, mga kapatid. Naapektuhan yung ating espiritual na kalagayan. Aywan ko sa inyo, mga kapatid, kung ganun. Sa pagkadami-dami ng problema sa mundong ito, pag dinaanan ka ng isang problema, 2, 3, 4, 5, maapektuhan yung ating kalagayang espiritual. Ang inyong lingkod, mga kapatid, paglabas sa loob problema, sa labas problema. Pero ano ako dito sa talatang ito, mga kapatid? Alam po ninyo, mga kapatid, sobra kong busy mula na ako nakalabas dahil inaasikaso ko ang aking kapatid. Medyo nagka-problema ang pamilya ng aking kapatid. Tapos si mama ay hindi na makatayo. Nandoon ang kapatid ko, hindi ako nakasama doon sa Negros kasi kalalabas ko lang, walang pira. Nandoon sila ngayon. Kanina, yung pag-alis ko papunta dito, pinakita nila sa video, ako naiyak talaga ako, mga kapatid. Kailangang ibangon. At kailangan pag nakaupo na, kailangan alalayan kasi matutumba. Wala na talaga, mga kapatid. Pero ang edad niya ay nasa 61 pa lang. Sa hirap ng buhay, sa trabaho sa Negros, mga kapatid, siguro, hindi ko alam kung napasma or... Kasi doon, mga kapatid, ang trabaho mo talaga doon, pagdadamo lang. Pag wala kang sariling lupa doon, tawag sa akin. Sila yung aking mga kapatid, Nong, padalhan mo ako ng pira. Sabi ko, magkapira din tayo. Hindi rin ako nagsabing hindi. Magpadala. Alam po niyo, mga kapatid, ang kinakain ng nanay ko, sa kwento niya, sa panahon ngayon, lugaw na lang. Lugaw na lang. Mabuti kumain na Brother Ron. Yung aking kapatid na nandoon na ngayon na 2, 35 years ngayon na sila ay nagkita. Kita niyo, mga kapatid, no? Yan ay sa hirap ng buhay. Ako, nung magkita kami, 23 years bago kami nagkita. Pero mayroon pa akong kapatid na nandito ngayon, 6 years old, hindi pa nakauwi hanggang ngayon. Nandito pa. Ay hindi makauwi kasi ang gulay nila nandyan, aanihin pa. Sabi ko siguro pag nakauwi, Brother Ron, si Reggie ba? Kilala ito ni laging kasama ito sa basketball. Si Reggie, mga kapatid, yung kapatid ko, pinakauna yan dito sa Palawan na dumating bago kami. Hanggang ngayon hindi pa nakauwi. Siguro natuwa yung nanay ko. Nalaman niya na nandito yung mga anak niya na hindi niya nakita. Ayun, kumain ng lugaw. Kanina mga alas 3. Habang pinapaano ng lugaw ay binibidyo. Hindi na makasalita. Gano'n na lang. Lumakad ako, umiyak ako pababa. Kasi, siyempre, ang layo ng Negros, mga kapatid. Tapos ganito pa ang kalagayan ng ating buhay. Sabi ko, Panginoon, ikaw na lang bahala, Panginoon. Bahala ka na lang. Wala man tayong talaga magawa kasi dumating man yung ganyan mga problema. Minsan sa buhay natin, mga kapatid, gusto man natin na hindi mangyari sa atin, pero ang totoo, dumarating.
Sabi nga ni Apostol Pablo, yung bagay na gusto kong gawin, hindi ko magawa. Pero yung bagay na hindi ko gustong gawin, yun ang nangyari sa buhay ko. Mga kapatid, may mga panahon na ganyan talaga mga kapatid. May dalawa pa akong kapatid dito, babae, lalaki, na hindi pa nakakauwi. 36 anyos at saka 35 anyos na hindi pa sila nagkita. Darating din ang panahon na magkita sila sa tulong ng Panginoon mga kapatid. Kaya sabi ko, Panginoon, bahala ka na. Nakita ko ang talatang ito mga kapatid na nagbibigay ng lakas sa akin mga kapatid. Ang aking mga kapatid, nung makita nila ang mama ko doon sa Negros, personal talaga nilang nakita mga kapatid. Iba yung nakita mo lang video, no? Yung post, picture, iba. Kaysa personal mo makita. Haguluhol. Isipin nyo mga kapatid, makita nila sa unang pagkakataon, sa loob ng 35 anyos, gano'n na ang kalagayan ng nanay mo. Grabe mga kapatid. Kaya, sabi ko, bahala ng Panginoon. Itong talatang ito mga kapatid, napapansin ko mga kapatid. Sinabi ito, para makita natin mga kapatid, pag nabasa natin, para magkaroon tayo ng lakas sa buhay natin ito, sa ating espiritual na kalagayan. Kasi sabi ko, kahit ano pang gawin mo na ayaw mo na mangyari, nandyan na eh. So ang gagawin na lang talaga ay isa sa Panginoon na lang. Parang nanghina ang tuhod ko. Nung makita ko si mama na ganun ang kalagayan mga kapatid. Pero noong kumain siya ng lugaw, talagang naano ako natuwa ako mga kapatid, nagpasalamat ako sa Panginoon. Na ang dalangin ko sa Panginoon ay makarecover siya. Na makita ng lahat niyang anak. Siguro sabi ko, loobin man ng Panginoon, makapunta ako ng Negros. Hawa ang Panginoon, makarecover siya. Magkita-kita kami ulit. Pero ang pinapangarap ko na makakita sa kanya, yung aking mga kapatid dito na hindi pa nakaparoon. Grabe mga kapatid. Dagdagan pa ng aking kapatid na mayroong problema about sa family, mga kapatid. So, parang babagsak ang kapatid ninyong ito. Pero salamat na lang sa Panginoon. No? Paglabas ko, sabi ko, tapos na ang problema ko. Pero, may problema pa pala. Salamat sa Panginoon. Nandito pa rin tayo. At pinapanalangin ko na darating ang panahon. Patuloy tayong maging malakas sa ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Magtiwala tayo dahil wala nang ibang pwede natin pagtitiwalaan ng lubos sa buhay natin, kundi ang Panginoon lang. Maraming salamat. Bilang tugon sa mensaheng ating narinig, tayo pong lahat ay tumayo para sa ating closing song. Awitin natin ang Leaning on the Everlasting Arms.
po'y manalangin. Salamat po ng marami, Panginoon, sa maraming mabubuting bagay na ginawa mo po sa aming buhay. Salamat po. Salamat po sa iyo pong paggabay sa amin, na patuloy mo po kaming pinapaunawa at pinapalakas. Amin po dinadalangin, Panginoon, na tulungan mo po kami, na patuloy kaming magtiwala sa inyo, Panginoon, hanggang sa ikaw ay darating, Panginoon. Ngunit, ang amin pong kahilingan ay tulungan mo po kami, Panginoon, sapagkat wala po kaming magagawa sa buhay namin, Panginoon, kapag wala ka po. Maraming salamat at patawarin mo po kami sa lahat ng amin pong mga pagkukulang at mapagkasalang nagawa sa pangalan ni Jesus. Amen.